Hello guys, welcome to my channel PH Tutorial. So this is my first video. So today, ang ituturo ko sa inyo is about how to create input-output with C# console app. So this video is para sa mga beginners na gustong matutong mag-code. So ituturo ko dito sa inyo step by step sa pag-code. So ngayon guys, isa na natin. So, syempre punta na tayo sa ating Visual Studio. So, ang gagawin natin, syempre guys, right-click natin muna and open natin yung Visual Studio. So, kung wala pa kayo, kung wala kayong laptop guys, or PC or laptop ginagamit, so, pwede naman kayong mag-install ng compiler sa Play Store. So, meron akong i-recommend sa inyo na compiler which is C#shell.net. So, yun ang ginagamit ko dati habang wala pa akong laptop. So, nang ginawa ko, nag-install ako nun. So, yun ang ginagamit ko every time na may mapapagawa sa amin, mga activity. So, kung meron na kayong PC or laptop pero wala pa kayong Visual Studio, is ilalagay ko naman nun yung link sa description below, yung link ng compiler na C#.net at saka itong Visual Studio. So yung version na Visual Studio guys is ginamit ko is 2022. So ngayon guys, umpisa na natin. So dito sa left side sa file, ayan, click natin to. Then, start window. Then, select natin itong create a new project guys. Ayan. Then, dito guys, select natin dito yung console app. Kasi ito naman talaga yung ating tutorial. So, select natin to. Click natin. Then, click natin yung next. So, dito guys, dito tayo gagawa ng project name natin. So, sample is, halimbawa is this. My project. My project 1. Project 1 muna tayo. Ayan. Then, dito guys, browse natin. Then, dito tayo pipili ng folder na gusto nating ilalagay kung saan natin ilalagay. So, pwede kayong mag-create ng folder. Ayan. Ito. So, para sa akin, hindi muna ako mag-create kasi meron na akong na-create na folder. So, ito dito ko ilalagay sa C# project ito. Select natin yan. Then, select folder. Ayan. So, after nun, click natin itong next. Ayan. Then, select natin itong do not use top level statements. After nyan, so, create natin. Lang tayo guys. So, ayan guys, nandito na tayo. So, meron na itong guys na meron na itong pinaka-default code na ito. Pinaka-default code. So, ngayon dito sa loob ng curly bracket guys, dito sa loob ng curly bracket guys, dito tayo magpo-code. So, ito yung project din natin kanina na ginawa ito.
So, ngayon, dito tayo sa loob magpo-code. So, siyempre, unang gagawin natin is mag-create tayo ng magdi-declare tayo ng variable. Data type at saka variable na gagamitin natin. Data type muna at saka yung variable na gagamitin. So, meron tayong mga different data type, guys. So, meron lang akong ibibigay na mga data type na gusto nyo gamitin. So, pwede kayong gumamit ng string, boolean, saka int, load, double. So, yun ang mga halimbawa ng mga data type na gusto nyo gamitin. So, ngayon, ang gagamitin kong data type is string yung gagamitin ko, guys. So, string. Then, yung variable name natin, guys. Kung anong variable natin na i-declare. So, sa pag-declare ng variable, guys, is may mga rules na dapat sundin. So, dapat is must not have space, must not start with a number. So, yun. Halimbawa is my then space ka name. So, hindi yan. Mali yan. So, dapat walang space. Ayan. Ayan. Valid yan, guys. So, kung number naman, guys, hindi nagsisimula sa number yung pag-declare ng variable. Halimbawa is 1 tsaka name. Ayan. So, mali yan. So, dapat walang space at saka hindi na una yung number sa pag-declare ng variable. Siyempre, pwede naman tayo maglagay kahit ano dyan. So, hindi kayo maglagay dyan ng A, kaya B or etc. So, yun. So, para sa akin, guys, kapag nag-declare ako ng variable, is nagawa kong word yung variable para mas maintindihan ko yung code natin. Yan. Mas madaling maintindihan kung word ang ilalagay mo na variable. So, halimbawa is string. Then, syempre, lagay ko dito is name. So, automatically, maisip nyo kagad na about is name. So, pangalan. So, di ba? Madaling maintindihan. Kasi, dito pa lang sa word na to is, alam nyo na kung ano, pangalan. So, ngayon guys, punta tayo sa ibaba. So, dito guys, dito tayo mag-create ng method para sa input. So, sa input muna tayo guys, no? So, console dot write. Ayan. Then, open close parenthesis. Ayan. So, ang tawag niya dito guys is method. Dito lang tawag nito guys ha. Baka hindi nyo alam. Ito. Pag may parenthesis guys, open close parenthesis, ang tawag dyan is method. So, lagay ko dito ng ayan. Lagyan ko muna dito ng text. Halimbawa is enter your name. Ayan. So, ito guys sa ibaba guys is tatawagin natin ngayon si variable na name. Si name. So, name. Ayan, na-access natin. Lumabas dito. Ayan to. Then, qual. Console. Ayan, tab na lang natin. That red line. So, tanong tayo sa ibaba, guys.
gawa muna tayo ng output. So, i-output natin guys. So, console dot lifeline. Ayan. Then, moving close parenthesis. Ayan. So, ang pagkakaiba nito guys, by the way guys, itong console.write at saka yung console.writeLine, yung pagkakaiba nito na guys is, halimbawa is, ilan ko muna to. Ilan muna natin to. Ayan. So ayan guys, mapapansin nyo guys yung text na nilagay kanina dito, yung cursor line niya is nasa tabi lang. So kung gawin nating right line, ito, ayan, right line, run natin ulit. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, kanina, nandito sa taas yung cursor line. So, ngayon, nasa baba na. So, ibig sabihin, naisulat na niya. So, bali, next line kaagad. Yun ang pagkakaiba ng right at saka right line. So, ngayon guys, is, gawin na natin, i-output na natin. So, lagay mo na dito yung text is, hi, my name is, ayan, din tatawagin na natin yung variable name natin, ayan. So, syempre guys, kapag nag-code tayo, nag-program, syempre, nag-start yan pataas, pababa, yung process ng program. Once na run natin yung program, din input tayo, syempre mag-input tayo dito. Kung anong value na in-input natin is, babasahin ni readline na method ito. Babasahin ni readline, then kukunin niya, ipapasa niya dito sa ating variable name. So, si variable name ay magkakaroon ng value. So, kung anong input natin dito, once na-run natin yung program, so, yung input natin is, babasahin ni readline na method, then, kukunin niya, then ipapasa niya dito sa ating variable na name. So, since yung variable na name is may value na, so, in-output natin dito, ilagay natin yung variable name dito, ayan. So, kapag i-run natin to, guys, so, run natin. So, halimbawa is, enter tayo ng pangalan niya. So, halimbawa is, Rose. Ayan. Kapag hit enter natin, ayan. So, meron na tayong output guys. Hello, hi, my name is Rose. So, ito yung output natin. Then, ito yun naman yung input natin. Rose. So, ito yung, so, meron na tayong input. Saka ito yung in-output natin. Ito yung output. So, yun. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. So, huwag niyo sanang kalimutang like and subscribe to my channel. So, then paki-hit na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. So, maraming salamat. Bye!